Ito, may bubuksan tayong parcel galing sa Lazada. Ito ay bagong laruan o katuwang sa hanap buhay. At tignan natin kung ayos ba yung kanyang performance. Ano, high-end touch smart tester. Tignan natin kung smart nga talaga. Wow, mukhang ganda yung kanyang lagayan, no? At syempre, meron siyang manual. Tignan natin. Ito. Wow. Ang laki mga kabuting-ting, ang laki ng screen. Ito yung model ng 681. Aning 681 Smart Multi-Tester. Ayan. Meron siyang USB cable, power supply for charging. Meron din siyang temperature test probe. At saka ito yung kanyang multi-tester test probe niya. Ayan. Tsaka pala mga kabuting-ting, ang video na ito ay hindi sponsor ng Lazada. Kumbaga ito ay review ko lang, unboxing para sa itong aking parcel. Ito ay isang multi-tester na 681 na Smart Multi-Tester. Ang kagandahan nito mga kabuting-ting ay di ano na siya, charge mo na lang. Ayan, oh. Ayan. Di kagaya ng mga unang tester na may battery pa, medyo hassle yan pagka low bat, bibili ka pa, magastos. Samantalang ito, pag low bat, charge mo lang, okay na naman. So subukan natin. Ito yung kanyang power on. Power on natin. Ayan, oh. Ayan. Ganda ng screen niya. Malaki. Subukan natin sa mga capacitor na saka resistor kung accurate nga yung kanyang reading. Ngayon subukan natin sa capacitor. Ito na mga kabuting-ting, testingin natin sa resistor muna. Dito kukuha tayo dito sa, ayan, 75 ohms muna tayo. Tapos yung mataas naman, kuha tayo ng, ayan, 300k. Lagay natin siya sa, naka-auto siya. Ayan. Ayan yung reading niya, oh. 290. Ayan, 293k.
Ito. Ayan, 74. 73.7. Ayan. So, okay na yun. Normal na yun. Ito naman sa capacitor naman tayo. Pag mag-testing tayo ng capacitor ay ito switch natin sa capacitor. Ayan. Para makita mas maliwanag, pindutin natin yung kanyang backlight. Ayan. Pag nagtitesting tayo dito ng capacitor, pag lalo na pagkagaling sa circuit, ugaliin nating discharge. Ayan. Ayan, 332 microfarad. Yung value nito ay 330. So, accurate siya. Talagang maganda yung reading niya. Kuha pa tayo ng yung iba naman. Ibang capacitor. Kuha ko ng capacitor. Wait lang mga kabuting na. Maghahanap tayo ng capacitor na testing. Hindi ako kasi nakapaghanda eh. Kumbaga on the spot ano na to eh. Unboxing. So ito, kuha ko ng capacitor pa na iba. Ito bago. Ang value nito ay 1000 microfarad by 16 volts. Ayan. Tingnan, mas maganda yata walang ilaw kasi nasisilaw yung ating yan. Yan. Ito, testingin natin. Ito kaya di na natin discharge kasi hindi pa naman na nagagamit. Ayan 992. So sa reading niya na yan ay masasabi natin accurate yung kanyang reading. Okay. Ngayon dumako naman tayo sa dito naman, testingin natin yung kanyang temperature. Tanggalin natin ito. At ito yung ating ipapalit. Ayon dito sa kanyang instruction ay doon din natin ilalagay yung common, doon din sa black, saka dito yung dito din sa positive. Yan. Ang pantitesting ko ngayon ay ito, soldering iron, sinaksak ko. Ngayon ididikit natin sa kanyang tip. Ayan. Tignan natin kung bago natin ilagay doon, ilalagay muna natin siya sa temperature. Ayan. Ayan, naka siya. Ayan, temperature. So ito ididikit natin. So yan agad niyang nabasa. So ibig sabihin gumagana siya. Gumagana yung kanyang temperature measurement. Ayan, pataas ng pataas. So ayan, gumagana siya. Next, testing naman natin sa AC. Sa AC naman tayo. Tanggalin ulit natin ito. Ibabalik natin yung kanyang test probe. Ngayon sa AC naman, ito kailangan ilagay natin sa auto. Naka-auto siya dapat. Yan. Tapos ito. So yan 220. Accurate talaga. Ayos.
Next, kuha naman tayo ng battery DC. Ito. Wala akong available na ano battery. Ito lang eh. So, ito. Ito yung kanyang positive. Yan. Natin kung ilan yung laman yan. Ayan o. 4.24. Full charge tong battery na to. Next, ito naman sa kanyang NCB. Ayan, NCB oh. Dito sa mga ano naman to, linya ng kuryente, kung may putol o wala. Ayan siya. Hindi ko lang alam nito kung putol, kung may putol paano yung tunog. Palagay ko pagka putol ay ano, yung diretso yung bit niya. Ayan. So gumagana. Ayan. Subukan natin sa charger. Kuha ko ng charger. Wait lang mga kabuting-ting. So ayon dito sa kanyang manual, pag tina-charge natin ay kailangan naka-off. So i-off muna natin. Punta muna tayo sa auto bago i-off yan. Off muna natin. Ayan. Tapos i-charge, tingnan natin kung nagcha-charge. So ayan, umilaw. Wala lang siyang battery display na nagcha-charge parang cellphone. Pero okay na rin. Ito naman yung kanyang indicator na charge.